The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, good morning to Yeah. you. Good morning, Brad. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning. Oy, Medyo Pastor. ano lang. It's okay. Get well soon, Recovering. Oo nga. Pagaling ka, Pastor. Bumabalik-balik na. Sige, so wag na natin pang patagalin ito dahil nga yung gumagaragal po ang kanyang boses dahil po sa Yes. ubo. Marami pong ganyan ngayon dahil po sa Uso. panahon, marami po ang inuubo. Go ahead, Brad. Nakikiuso lang tayo, Ted at Cha. Anyway, good morning po sa inyong lahat. Biyernes ngayon. Paboritong araw na aking kasama si Ted. Happy listening muna. Joel and Lou Briones from San Diego, California. Mother's Day devotion tayo ngayon, Cha, dahil Mother's Day this weekend. Kwento to na isang nanay na hindi sumuko. Alam niyang si Jesus ang solusyon sa anak niyang matinding sinasaniban ng masamang espiritu at nakita niya na si Jesus lamang yung solusyon sa kanyang problema. So may mga pagkakataon po bang dinedma ka o yung taong may solusyon sa iyong pangailangan ay tila bagang walang pakialam. Sa kwento po kasi, lumapit siya pero si Jesus walang sinabi ni isang salita. And then nangulit pa rin siya. Sabi niya, Jesus, maawa ka sa anak ko and all. Pero sinabi pa sa kanya ni Jesus, sinugo lang ako para sa mga Israelita, para sa mga tupang ligaw ng mga Israelita. Alam niyo yon, yung parang desperado tong babae. Una, dinedma siya. Pangalawa, sinabi, hindi ako naparito para sa katulad niyo na mga, dahil hentil po siya, Gentile woman, hindi daw siya karapat-dapat makareceive ng awa ni Jesus. Ngayon, anong gagawin mo sa mga ganong pagkakataon? Alam niyo, ginawa niya, lumuhod kay Jesus at sumamba at sinabi niya, Lord, help me. Ito, pangatlong challenge. Sabi ni Jesus sa kanya, sinabihan siya through isang kasabihan, hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at iahagi sa mga aso. Parang, ang sakit naman nun, Jesus. Tinuring mo ako isang aso. Parang ganun dating, ano? Pero tinan niyo tong babae na to kung bakit hanggang ngayon pinag-uusapan natin yung pananampalataya niya. Marinig mo yung kay Jesus. Hindi tamang kunin yung pagkain ng isang anak at iahagis mo sa aso. Sumagot yung babae, tama po kayo, Jesus. Pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga tira na nauhulog mula sa mugmog ng kanilang amo. Wow! Sabi niya, even yung breadcrumbs lang po, kinakain din naman ng aso. Little did she know, china-challenge lang ni Jesus yung pananampalataya niya. Ito na po yung verse natin ngayon. Mateo 15:28. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo. Mangyayari ang ayon sa hinihiling mo. At ng mga sandaling iyon, gumaling ang anak niyang babae. Wow! Tingnan niyo po ito Gumaling yung anak niya, hindi dahil perfect yung babae, kundi dahil persistent ang kanyang pananampalataya. Dahil siya po ay consistent, persistent, humble siya, desperado, unwavering, ika nga. Healing came, yaong ding mga oras na yon, gumaling. Hindi dahil magaling yung babae, kundi magaling yung sinandalan niya ng kanyang pananampalataya. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, God hears persistent prayers. God responds to relentless trust. Kaya po gusto ko lang kayong anyayahan, keep praying. Patuloy tayong manalig sa Kanya. Keep believing. Kahit tahimik ang langit. And keep trusting God's heart. Hindi Kanya pinababayaan. China-challenge lang niya ang pananampalataya mo. Kaya ngayong Mother's Day, dalahin ko lang po sa mga nanay na mayroong hiling sa Diyos. Sa mga anak nilang pasaway, suwail, maaaring nasa rehab ngayon, maaaring nalugmok sa matinding adiksyon. Kapit lang tayo, Nay, at patuloy na manalangin. Kasi sabi sa Mateo 15:28 at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo. Mangyayari ang ayon sa hiniling mo. At ng sandaling iyon, gumaling ang anak niyang babae. Tayo po'y manalangin. Panginoon, minsan Lord, nakikita namin yung physical at realidad na pangyayari sa aming mga kamag-anakan, sa aming anak, karamdaman, maaari. Pero Lord, yung pananampalataya namin is something na hindi nakikita, invisible to. So Lord, tulungan mo kami katulad ng babae na to na tumaya sa'yo, binigay lahat sa'yo. Sa kabila ng pagdedma mo, sa kabila ng pang-challenge mo sa kanyang pananampalataya, nakuha niya rin ang pinunta niya, ang kagalingan ng kanyang anak. Salamat Panginoon sa ehemplo niya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa aming pakikinig ng isa pang magandang aral mula kay Brad Jeff. We pray, Lord, sa lahat ng mga ina na nakikinig ngayon sa aming pong programa, sa lahat po ng mga magulang,
Kay Brad Jeff po, alagaan niyo po siya at pagalingin sa kanya pong karamdaman. Lord, we pray para po sa amin pong himpilan, sa amin pong patuloy na pagmimisyon para makapaglingkod po sa aming mga kababayan. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Brad Jeff, so water, water, water. Yan ang ating laging paalaala sa lahat sa atin. Kahit na maganda o wala tayong naramdaman na anumang sakit, water, malaking tulong yan. I'm sure yan sinabi sa iyo ng iyong doktor. Yes, Doc Ted. Yan din sinabi. Tubig. Oo. Kailangan Tubig at natin. pahinga, Pastor. Tubig, yes. Oo. Malaking Yeah. So, tulong. Yes. Oo. Yes, kung ano lang to, season lang. Pagdasal nyo lang din po dahil tomorrow, Mother's Day preaching sa simbahan. Tayo po ay sana'y maghabit ng Diyos. Yeah. Oo. Thank you. Amen. Amen. Sige, so Brad Jeff, we look forward na catching you again on Monday. Muli, God bless you and embrace you para sa iyong pagmimisyon continuously. Thank you, Brad. Maraming salamat, Brad Ted. At siya, ito po yung Daily Brad. Your daily dose of inspiration. And serving the people indeed, Brad Jeff Eliscopide sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo.